nag-start yung MedChef year 2009. So, home base pa lang kami at nagkaroon kami ng outlet or yung shop talaga year 2011. Yung time na yun, talagang nagbe-bake na ako pero home base pa lang ako noon. So, yun, bigla pumasok na to si Jason na churchmate ko na isang medtech. So, yun, parang since medtech siya, ako naman chef. So, why don't parang MedChef yung pangalan. So, kaya nabuo yung MedChef. Ito po, papakita ko po paano i-blowtorch or natawag natin ito torch or caramelize natin yung sugar ng aming bread pudding creme brulee at isa ito sa mga signature dessert po namin. Ayan, so lalagyan lang po natin siya ng sugar. So ginagawa po namin to on the spot pag nasa pag nasa bazaar. Ayan, so like the usual creme brulee, no? So kina-caramelize din natin or tino-torch din natin yung sugar on top. So maganda nito, yung combination po na something soft yung inside pero may pagka-crunchy yung toppings niya. So maganda po yung combination nito. Okay, so ito na po yung bread pudding creme brulee ng MedChef. Yung home base pa lang po kami dati. Talagang yung area kasi namin, hindi naman talaga siya yung commercial, di ba? So siya yung tipong papasok talaga. So maraming mga tricycle, maraming mga bahay. So talagang, at saka yung pupunta doon ng mga kilalang tao pa, so hindi ako nag-video, talagang mga kilalang tao pa. So parang kahit pa paano, nakakahiya. Pero at the same time, parang nakakataba ng puso na kahit papasok, dinadayo talaga siya ng mga tao. So at least ito, medyo convenient para sa kanila para pumunta at matry yung mga cakes na MedChef. Okay, so ito po yung pastry tower ng MedChef na isa din to sa mga dinadayo talaga ng mga customers namin. So, layers po siya ng mga assorted cakes, pastries, and cookies. Tapos, topped with dark and white chocolate sauce. Ayan. Pastry tower, bagay na bagay po sa mga magkabarkada, buong pamilya. Ayan. At the same time, nagtuturo nga din po ako sa isang yung sa Culinary Institute of Cagayan de Oro. So, isa po ako sa mga endorser at chef instructor doon. Ayun, basta constant communication lang, no? Kung yung mga staff ko naman, lagi naman nilang, kumbaga, kinokontak ako pag may mga tanong sila, especially yung mga baker ko. So, syempre, pag hindi sila familiar sa isang order, so, kinoconsult muna ako kung ito ba'y pwedeng ganito, pwede bang gawin, pwede bang haluan ng ganitong ingredient, ayan. So, lahat naman sila nagtatanong sa akin, tapos, when it comes to operation naman, nandyan naman yung business partner ko, si Jason Carlos, kaya, hindi pwedeng pareho kami nawala. Kumbaga, pareho kami out of town. So, kung halimbawa may schedule ako, sasabi ko na sa kanya ahead of time para at least set niya yung schedule niya na talagang siguraduhin niya na nandito siya sa Manila, nandito siya sa MedChef. So, ganun. Palitan lang po kami. Hindi naman kasi maiwasan pagdating sa isang negosyo, lalo na pag may business partner ka po. Yung talagang, alam mo yun, nagtatalo din kayo pagdating sa pera, pagdating sa trabaho, kasi syempre, siguro minsan nagkikwentahan kayo na, uy, masyadong marami yung trabaho ko, pero hindi ito yung nagagawa mo, ganun. Pero, siguro yun, pero kumbaga pinanghawakan lang namin yung time na iniisip na lang po namin yung kung paano kami nag-umpisa. So, kumbaga, hayaan na lang po ba namin na masasayang na lang ito, na parang mapunta na lang sa wala yung pinaghirapan namin. So, yun talaga yung pinag-isipan namin. So, kumbaga, pag nagtatalo man kami, after ilang oras o ilang minuto, talagang sisigurado namin na maayos din namin kung ano man yung naging problema namin. At sa staff din, syempre, kasi hindi nyo lang po na itatanong, yung lahat ng mga staff namin, hindi po sila yung mga culinary school graduate, hindi po sila nakapag-aral, may iba pa nga po no read, no write, pero talagang pinagtsagaan ko po silang turuan talaga at i-train. At naniniwala kasi ako na talagang balang araw na magiging successful na din sila, na isang chef din siguro, tulad ko. Isa kasi yung sa mga advocacy ko na parang tulungan naman itong yung mga taong ganito na porket hindi sila nakapag-aral, parang hanggang doon na lang talaga sila. Target po talaga namin kasi more on bazaars lang po kami. Naging uso yung mga night market, ayan. So, more on ganun lang kami na halos lahat ng mga night markets, meron kami, yung mga bazaars. Pero ang target namin this year na magkakaroon na kami ng mga kiosk doon sa mga shopping malls naman. Ang concept ko naman ito, lahat ng mga, alam mo yung mga plated or mga specialty desserts na makikita lang sa mga hotels, mga fine dining restaurants. Ngayon, ang ginawa ko, kumbaga sa restaurants or sa mga hotels na ba talaga makita to, bakit hindi natin pwedeng gawin na pwedeng ibenta sa market at pwede ding bilhin ng mga ordinaryong tao.
Isa din po talaga sa plano ko this year, yung talaga to promote local products pa talaga. So, kasi mahilig akong gumamit ng mga native ingredients, no? Let's say, for example, sa Surigao, gumagawa pala sila ng coconut sugar. At itong coconut sugar na to, pwede palang pang-substitute dun sa sugar. Yung mga diabetic, pwede na palang makakain ng isang cake na gamit yung coconut sugar. Kasi low in glycemic at kumbaga hindi siya nagko-convert into sugar pag once na yung take natin sa body natin. So, why don't we use coconut sugar na local product pa, locally made, at natutulungan pa natin yung mga farmers na nagko-cultivate or nagpo-produce nito. Unang-una, lagi mo i-consult kay God lahat ng mga plano mo sa buhay. Siyempre, lagi mo isaalang-alang yung family mo at hindi po hadlang yung kahirapan para makamtan mo yung ambisyon mo sa buhay, no? Kailangan talaga focus ka po sa kung anong gusto mo mangyari sa buhay mo at kung ano yung passion mo talagang dapat sundin mo lang ito. At sa mga youth na tulad ko, dapat ganun din po yung gagawin nila para maging successful din po sila sa buhay. Ayan, so in-invite ko po sila lahat dito sa MedChef Homemade Cakes, Pastries, and Desserts. Let's go, negosyo! Change is here to stay. And this is not just saying change is happening fast. We are now saying three characteristics of change. We are now living in a world of great upheavals. Matagal ako sa garments ng araw. That's why my first job here, my first trip to Cebu was in 1980 when I was fixing the show windows of Phil Please. I was fixing the show window of Gazzini and Gaisano South and Rosita Colon. Suddenly you wake up and the entire industry disappears. Second, we are now living in the acceleration of newness. Today, your clients are impatient. They want to know what new products, what services can you offer to make their jobs easier, to make their lives better. And number three, you and I now are talking about living in an age of disruptive technology. Hindi, meron na kami. Gumastos na kami dati. Ang technology ngayon, nagpapago rin. You gotta upgrade it. You gotta understand it. But then I'd like to end by saying this. Doing business is fun. The fun in doing business is not how much money you make. The fun in doing business is the lives that you have helped. It's the families that you have supported. It's the needs that have been met. And money becomes a delightful surprise, society's reward for a job well done. That's the pinnacle of success in business. Make this country better by growing your business. Now you ask yourself, is your business moving as fast as what your customers want it to be? If the answer to that is no, then you are on your way to extinction. You might have a strong business, and how can you negotiate? Your track record is what you will hold on to. But at the end of the day, the person that will replace you is another business with better technology. There's so much I can emphasize as far as technology is concerned. My only emphasis to you at the end, don't let technology choose you. You should choose your technology. If you want your business to grow, you have to be the one to look for the technology that you do. And it's very simple how you do it. And let me give you a framework how to start. Try to visualize what you want your business to be. And then work backward on the processes and find out what technology will bring my business to what I want it to be. And of course, what you want it to be is not what you personally want it to be, but it's what your customers want it to be. Again, I think what's important in the efforts that you see with the
the movement that I have started 6 years ago for GoNegosyo and PLDT, what we're trying to do is enable everybody. And from the new slogan that they have, success made easy, it's actually not easy. It requires a lot of hard work, passion. But I'm glad that a company like PLDT is putting a lot of effort in really building what we call, and the most important thing for every entrepreneur is to build confidence. Entrepreneurship, some people say it's not for everybody. I kind of disagree with that. Many of our entrepreneurs out there are women who start from actually not being able to find a job. And in my 6 years exposure in the entrepreneurship environment, we have thousands and hundreds of thousands of what we call micro-entrepreneurs out there who are basically struggling because A, they don't have enough capital, and what's worse is they don't have the exposure to develop their business model to move up. It's hard to achieve success. And as Jay puts it, technology in a way helps those who want to move up the ladder of success. But you have to combine this with that attitude in what I could say would differentiate many entrepreneurs that remain where they are and those that succeed. And aside from the kind of passion, optimism, perseverance, and the go-getter attitude, one has to possess creativity. Welcome sa Panda Cleaners Makati. Ito ang aming flagship store. Pasok kayo. Okay. Ito ang aming mga mascots, mga nagpapasaya sa aming mga customers, si Mama Panda at si Papa Panda. Nagsimula ang Panda Cleaners actually, it was just a regular laundry. So first step ng aming negosyo, syempre meron kaming customers na, of course, tuturuin muna natin kung ano yung palalaman. Nakita ninyo na naturuan na namin kahit paano yung aming mga clients na magdala ng sarili nilang canvas bags or meron din kaming sarili. Yung nakikita natin na ordinaryong laundry na naglalaba, nagpa-plancha ng damit ng tao. Tapos ako naman, personally, nahilig ako doon sa na-open kasi yung mata ko dun sa paggawa ng mga environmental bags. Na eventually, naging negosyo ko na rin yung paggawa ng environmental bags. Pagkakilo, pupunta tayo dito sa area ng segregation. Makita mo dito na sila segregate yung mga damit natin. So, puti-puti lamang kung may kulay. Inisip din namin, paano natin susolusyonan or tutulungan yung environment. Kasi marami tayong plastic bag na ginagamit sa konsumo ng ating tubig, sa konsumo ng ating ilaw, paano natin siya ayusin. So nagkaroon kami ng konting research, nakita namin na yung paglalaba pala natin, gumagamit ng detergent. So gawin naman natin, meron bang ibang paraan para yung ating detergent soap ay makatulong sa kalikasan. Marami ang actually nagtatanong na Panda Cleaners. Number one, alam naman natin na ang panda, bear, ay isang simbolo ng there's a problem already with the environment. And of course, gusto rin namin kasi syempre laundry business siya. Medyo, di ba, pag sabi mong laundry, damit, maduming damit, lalaban, medyo parang napaka-common na business na hindi masyadong fun. So parang gusto namin din lagyan ng fun yung negosyo na pag sinabi mong laundry, hindi siya negosyong
napakaseryosong naglalaba ka lang. Gusto rin namin ma-enjoy ng mga bata, yung maging light yung dating sa mga customers namin. Para mapasaya sila, i-deliver namin yung mga panda mascot namin. At 100% napapaganda namin yung araw nila. Inisip namin isa-isa, ano bang ginagawa ng laundry? Number one, syempre pag ikaw ay nagpalaba, meron kang dalang plastic bag. Ang mga damit mo ay nilalagay sa plastic bag para mauwi mo sa bahay mo. Yung mga plastic bag na yun, iniisip namin yun pagkatapos magamitin ang plastic bag, saan nga ba siya pupunta? So sabi namin, paano natin sasagutin ang baha? Paano natin sasagutin ang problema sa plastic bag? So isip kami ng program with the best of our ability. Of course, kumuha kami ng tinatawag nilang biodegradable plastic bag. Pero hindi kami huminto doon kasi alam namin meron pa ring impact doon. Up to now, ang Panda Cleaners ay nasa struggle pa din na talagang ma-convert namin siya sa 100% green laundry. Talagang pinagsikapan namin na i-reduce ang presyo. We order in bulk or we make a partnership. Lahat ng avenue tinry namin. Para din yung end user, yung customer namin, hindi maapektuhan. Kung ang laundry nila ay 30 pesos, dapat si Panda 30 pesos din. So yun, yung competition, natakot ang mga franchisee actually na baka maging mas mahal tayo, hindi na magpapalaba yung mga tao. Nagawa namin ng paraan yun. Our biggest challenge talaga is to get people, partners, suppliers that has the same vision. And up to this point, marami pa kaming gustong i-develop. Nag-research pa rin kami. Pero merong konting scarcity of suppliers na parang, let's say, gusto namin magkaroon ng mga washers na talagang less ang tubig or less ang konsumo sa gas or less ang konsumo sa electricity. Masyadong konti pa yung options namin. Yan ang mga biggest challenge namin. Pag ikaw tumulong ka kasi sa environment, it's a complete package na din. Parang as a person, gusto mo na din mag-strive na gusto mong linisin, tumulong sa paglilinis ng environment, might as well live healthy, di ba? Pero kami na nangangarap kami na number one, yung magkaroon kami ng isang laundry na talagang sustainable, meaning to say, talagang pangarap to. Sana may solar panel na kami, our energy would come from the sun, yung tubig namin, sana we can recycle our water, things like that. Sa empleyado namin, kami dati kasi ang mga lavandera, yung mga laundry woman namin, syempre ang category nila lavandera. Feeling ko sa aking mga tao, sila din magkaroon ng personal growth. Kasi when we brief them, when we teach them, they also learn the value na what we are doing here is a cause already, it's an advocacy. They're proud of what we are doing. So nagkaroon ng dignity sa work. We're doing something that affects everybody. At the same time, na-realize din namin na ang aming laundry may byproduct din siya. Yung aming lint. Yung lint, yung nakukuha mo sa dryer na parang mga hibla ng tela na sinulit na naiipon siya. Na-discover din namin na yun pala ay pwedeng gawing papel. Paper. Na pwedeng handmade paper. So, yun, we're developing a community who would do it for us. And at the same time, sana magkaroon ng konting earnings yung aming community na yun. We're planning to use also our handmade paper na sana mawalan na kami ng tarpaulins. So all our marketing materials, our promotional materials is made of our lint paper already. Sa mga upcoming entrepreneurs out there na find something na alam ninyong magpapasaya sa puso ninyo. Ang negosyo ay hindi na nagiging negosyo, nagiging personal, nagiging advocacy. If naniniwala kayo dito at galing ito sa puso ninyo, yung success, yung financial success will follow after kung alam ninyo na masaya kayo sa ginagawa ninyo.
gustong magsimula ng negosyo, whether employed na kayo, estudyante, housewife, or balak na mag-retire or mag-resign sa inyong mga trabaho, andito po ang Network for Enterprising Women para tumulong po sa inyo magkaroon ng mga business network, business partners, or magkaroon po ng mga business idea. So, you can find us sa internet sa www.newomen.net or pwede niyo po kami i-like sa Facebook, Network for Enterprising Women. So, we'll be happy to help you and inspire you to be entrepreneurs. So, thank you to Go Negosyo for your support. Isipin niyo po kung ano po yung mga hilig niyo or passions in life. Saka, saan po ba kayo magaling? Hindi po lahat ng magaling kumain or mahilig kumain ay pwedeng magtayo ng food business. Isipin niyo po ano po yung core strength niyo at ano po yung hilig niyo kasi at the end of the day, kung hindi niyo po hilig ang negosyo, hindi po kayo matutuwang gumising araw-araw para pagtuunan ko ng pansin. So, wag po kayo mag-give up, sabi nga po ng mga taga-negosyo, at magdasal lang po kayo lagi for inspiration at maghanap po ng mga networks na tutulong sa iyo, katulad po ng Network for Enterprising Women. The Network for Enterprising Women is a non-stop non-profit organization. Our aim is to help women entrepreneurs with their businesses. Unlike other business organizations, we also cater to aspiring entrepreneurs. So, hindi kailangan na meron kang business para makasali sa organization namin. Miski na nag-a-aspire ka pa lang o may existing business ka na, you're welcome to join. So most of our members kasi are startups, entrepreneurs. A number of our members kasi talaga are aspiring ones. Kasi marami naghahanap dyan ng support group para makatulong. Kasi marami dyan kasi babae na nag-iisip kung anong pwedeng gawing negosyo. Siyempre pero wala silang matanungan. So, our organization, yung new Network for Enterprising Women, nandyan para alalayan sila, i-guide sila sa kanilang negosyo. Nag-organize kami ng mga mentoring sessions, mga seminars, trainings rin for women entrepreneurs. Very affordable lang. Very affordable prices yung mga fees lang namin. So, sa mga kababaihan dyan na gustong magnegosyo, sana sumali ho kayo sa organization po namin, Network for Enterprising Women po. Maraming salamat sa aking mga sponsors, Air Clothing, Iconic by Abitke, Auto Shoes, Headway Salon, and Giron Travel and Tours.